Hoy, Tinay. Bakit po, Nay? Kailan ka ba maghahanap ng trabaho? Oh, ba't na naman ako yung nakita mo, Nay? Mabuti pa si Maring Doris. Binilhan siya ng iPhone ng anak niya. Eh, Nay, mapera naman kasi sila kaya kaya nilang bumili ng ganong bagay. Eh, bakit kasi ayaw mo pang bumalik ng Korea? Kaya nga pinag-aral ka namin ng tatay mo eh. Eh, Nay, hindi naman ibig sabihin kapag nasa abroad ako, malaki na sasahurin ko. Eh, bakit yung kapitbahay natin? Kinukwento niya, malaki daw kinikita niya pag nasa abroad. Eh, Nay, matagal na kasi sila sa abroad. Eh, ako nagsisimula pa lang. Kahit na. Noong unang alis mo nga, hindi mo man lang ako binilhan ng magandang bag. Hayaan mo, Nay. Kapag lumaki yung sahod ko, bibili natin lahat ng gusto mo. Hay nako, Tinay. Kailan pa kaya yon? Eh, Nay, bago pa lang kasi ako. Kaya kailangan dumaan pa ako sa madaming training bago ako lumaki yung sahod ko. Hay nako, akala ko magbubuhay donya na ako. Nanay naman, lagi kasi kayo naiinggit sa kapitbahay natin. Wala talaga ako masahan sa inyo. Gaya ng tatay mo, kontento na sa pamamasada ng tricycle. Bakit, Nay? Wala naman masama sa pamamasada ni tatay, ah. Dahil nga dyan nakapagtapos ako ng pag-aaral. Ah, basta, maghanap ka na agad ng agency para makaalis ka na agad at mabili mo lahat ng gusto ko. Ano ba yan, Nay? Kakatapos lang ng kontrata ko. Baka pwede munang magpahinga muna ako bago mag-apply ulit. Bakit kailangan mo pa magpahinga? Eh, ang bata-bata mo pa para mapagod. Ang nanay naman. Saka isa pa, kung bumalik man ako sa abroad, hindi ko unahin yung cellphone na yun, no? Ang mahal kaya nun. Mas uunahin kong ipayos yung bahay natin kaysa bumili ng hindi natin kailangan. Hay nako, wala akong masahan sa inyo. Pares talaga kayo ng tatay mo. Nay, ang importante, hindi namin kayo ginugutom ni tatay. Nakakain naman tayo ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Eh bakit? Si Maring Doris, nabibilan siya ng gamit na bago at uso ngayon. Nay, iba naman kasi sila. Kahit nga hindi magtrabaho yung anak niya, mabubuhay sila. Dahil sa dami ng negosyo nila. Eh tayo, Nay, kailangan pa natin magbanat ng buton ni tatay. Nabibilhan ka naman namin ng mga gusto mo, di ba? Sus! Noong nakaraan nga, nagpabili ako sa'yo ng air fryer, pero ang binili mo, second hand pa. Nay, brand new man na second hand, ang importante, binilan ko kayo. Eh ano magagawa ko? Eh kung yun lang yung kaya ng budget. Sige, Nay, hayaan mo. Bibilan kita ng brand new para maging masaya ka. Hay nako, kailan pa kaya yun mangyayari? Huwag ka kasing mainip, Nay. Wala namang umaasenso ng mabilisan lang. Anong asenso pinagsasabi mo? Maghanap ka nga muna ng trabaho? Bago mo ako pagsabihan ng ganyan, Tinay? Masyado ka kasing negative, Nay. Malapit naman na din ako bumalik ng abroad. Hinihintay ko na lang yung medical ko. Tingnan mo, sabi mo magpapahinga ka muna. Yan kasi ang hirap sa inyo, Nay. Di pa napipisa yung itlog, nagbibilang na kayo ng manok. Kaya hindi ko sinasabi sa inyo, Nay, eh. Kasi hindi niyo ako titigilan sa mga pabili niyo. Bakit? Masama ba kung magpabili ako ng mga gusto ko? Baka nakakalimutan mo. Ako ang bumuhay sa'yo. Nay, hindi naman sa ganun. Kasi naman sa mga bagay na hindi talaga natin kailangan. Nakakatampo ka naman. Sige anak, sabihan mo lang kami ng nanay mo kung kailan ka uwi para masundo ka namin sa airport. Sige po, Tay. Ingat po kayo dyan ni Nanay. Sige anak, ikaw din, mag-iingat ka dyan. Anak mo na ba yun? Oo. Ano ba yan? Hindi mo man lang pinakiusap sa akin. Ibinaba mo agad. Aba, di mo naman sinabi agad sa akin. Nakakausapin mo pala yung anak mo. Hayaan mo na nga lang. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Nako, baka hindi na masagot ng anak mo yan. Alam mo naman na abala siya sa trabaho niya. Di bale, malapit na siya umuwi. Papaalala ko sa kanya yung pinabili kong bag. Bag na naman? Ang dami mo nang bag dyan na hindi mo ginagamit. Eh bakit ba? Gusto ko yung uso ngayon. Nakita ko kasi sa kapitbahay natin, may bago siyang bag. Balita ko, sa Korea daw binili ng asawa niya. Ikaw talaga. Ang hilig mo makisabay sa iba. Baka naman ang mahal naman ng bag na pinabibili mo sa anak natin. Kaya na anak natin yun. Ngayon na nga lang ako nagpapabili sa kanya. Narinig ko na naman sa'yo yan. Katatawag ng anak mo, meron kang pinabibili sa kanya. Ano ba pakialam mo? Naiinggit ka? Di magpabili ka rin sa anak mo? Grabe ka. Mahiya ka naman sa anak mo. Di naman madali yung trabaho niya doon sa abroad. Kung makapagpabili ka, akala mo pinupulot lang ni Tinay yung pera doon. Hay nako! Kahit kailan ka talaga, kontrabida ka sa buhay ko. Isipin mo rin kasi yung hirap ng anak mo doon. Hindi yung may makita ka lang sa kapitbahay natin. Gusto mo, meron ka din? Tama na nga yung sermon mo. Nakakasira ka ng araw. Hay naku, Milda. Kailan ka pa kaya magbabago?
Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. O anak, anong ginagawa mo dito? Di ka pa ba magpapahinga? Mahaba-haba yung biyahe mo kanina. Naku, Tay. Namiss ko kasi yung simoy ng hangin dito sa atin. E paano? Matagal-tagal ka rin kasing nawala dito sa atin. Pasok muna ako doon sa loob. Timpla muna ako ng kape. Sige po, Tay. Dito po muna ako. Maya-maya na lang ako papapasok. Oh, Nay. Saan ka galing? Naku, hinatid ko lang yung dala mong chocolate dun kila kumare. Sige po, Nay. Pasok po muna ako sa loob. Ay, siya nga pala, anak. Nabili mo na ba yung pinapabili ko sa'yo? Alin doon, Nay? Nakalimutan mo agad? Nako, wag mo munang intindihin yung nanay mo, anak. Magpahinga ka na lang muna. Mamaya ka na magpahinga, anak. Mahaba-haba naman yung bakasyon mo, di ba? Mahaba pa yung oras para magpahinga ka. Ano ka ba naman, Milda? Di mo muna pagpahingayin yung anak mo. Galing sa biyahe yung anak mo. Tapos uunahin mo pa yung pinapabili mo. Hindi, Tay. Okay lang yun. Ano na po ulit yung pinapabili niyo, Nay? Hindi ko na po kasi matandaan sa dami ng sinabi niyo sa akin. Ikaw naman, anak, konti lang yung sinabi ko sa'yo. Pero yung pinakagusto ko, yung last na sinabi ko sa'yo, yung bag na nasa Korea. Ah, yun po ba, Nay? Opo, nabili ko po. Kaya lang, doon ko po naisama sa bagahe ko. Kaya lang, next month pa po yun darating. Ah, ganun ba? Akala ko, magagamit ko na. Sana sinabay mo na lang sa maleta mo ngayon. Di na po kasi kasya, Nay. Kaya sa bagahe ko na lang po sinama. O sige, hayaan mo na. Ang importante, nabilhan mo ako. Hay nako, ito talagang nanay mo hindi makatulog sa bag na pinabili sa'yo. Hayaan niyo, Tay. Ngayon lang naman po ako makakabawi kay Nanay. Kaya ganyan siya kasi lagi mo siyang pinapamihasa. Hay nako, tumigil ka nga dyan. Kung gusto mo, magpabili ka din sa anak mo. Anak, huwag mong ibigay ng ibigay yung luho ng nanay mo. Dapat nag-iipon ka rin sa sarili mo. Paano na lang pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya? Okay lang po yun, Tay. Pangako ko po kasi yan, nabilan ko siya ng mga gusto niya. Basta lumaki po yung sahod ko sa abroad. Oo nga, pero iba pa din yung may ipon ka. Para kung may mangyari man, meron kang mahuhugot. Opo, Tay. Natatabi naman po ako para sa sarili ko. Sige anak, magpahinga ka muna. Sige, Tay. Nay, pasok na po ako sa loob. Sige, anak. Ikaw talaga, di mo man lang pinagpahinga yung anak mo. Sorry naman, masyado lang kasi ako na-excite sa pinapabili kong bag. Gagamitin ko kasi yon pag nagkita kami ni Kumare. Hay nako Milda, pasalamat ka, mabait yung anak natin. Ano pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Wala naman, nagkikwento lang tong anak mo tungkol doon sa abroad. Ah, ganun ba? Teka lang, mag-iisang buwan na simula na umuwi ka. Hindi ka pa bababalik ulit? Bakit? Gusto mo na naman bang umalis yung anak natin? Hindi naman, nagtatanong lang naman ako. Naantay ko na lang po yung medical ko, Nay. Pag okay na po, makakaalis na po ako ulit. Ah, mabuti naman kung ganun, anak. Naku, may binabalak na naman tong nanay mo. Alam na alam ko na yan eh. Marami na naman ipapabili sa'yo niyan. Uy, hindi ah. Konti lang naman, anak. Pero nakapaglista na ako. Ay, Nanay talaga. Sige po, ibigay niyo po sa akin at bibilin ko po lahat na ipapabili niyo sa akin. Nako naman, anak. Salamat talaga. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Sige po, Nay. Ay, saglit lang po, Nay. Sagutin ko lang po to. Sige, anak. Hello? Sino po sila? Hello, Christina. Kailangan mong pumunta dito sa opisina. Bakit po? Okay na po yung medical ko? Pasensya ka na, pero hindi ka makakaalis. Ha? Bakit po? May problema po ba sa medical result ko? Meron kang stage 4 bone cancer. Ha? Ano po yun? Pakiulit po. Mas mabuti pa sigurong pumunta ka na lang dito sa opisina. Sige po. Oo anak, bakit ganyan yung mukha mo? Okay ka lang ba? Anak, sino yung tumawag sa'yo? Tinay, anak, may problema ba? Sino tumawag sa'yo? Tay, hindi na po ako makakabalik ng abroad. Ano ba? Naguguluhan ako. Ano ba naging problema? Ano ba yung Tinay? Ano ba nangyari? Ipaliwanag mo sa amin ng nanay mo, anak. Ano ba kasi sinabi sa'yo kanina, yung kausap mo sa telepono? Tay, Nay, meron po akong stage 4 bone cancer. Baka naman nagkamali lang sila ng tinawagan, anak. Hindi ko po alam, Nay. Pinapapunta po ako sa office para doon daw po nila ipaliwanag sa akin. Paano na tayo niyan, anak? Pag hindi ka nakabalik ng abroad? Mas yun pa talaga iniisip mo, Milda? May sakit na nga tong anak natin. Ito na nga ba yung kinakatakutan ko? Yung may mangyaring masama sa anak natin? Sasamahan kita, anak, sa opisina nyo.
hingi tayo ng second opinion sa ibang doktor. Tay, natakot po ako. Huwag kang matakot anak. Paano lang kayo ni nanay? Tay, paano kapag hindi na ako gumaling? Huwag kang mag-isip ng ganyan anak. Gagaling ka. Andito lang kami ng nanay mo. Di ka namin iiwan. Tama ang tatay mo, anak. Huwag mo kami isipin. Ang importante, magamot yung sakit mo. Pero nay, tay, mahal po gamutan sa sakit ko. At saan naman tayo kukuha ng malaking pera? Anak, huwag mong isipin yung gastusin. Ang importante, gumaling ka. Oo, anak. Kaming bahala ng tatay mo. Kahit ibenta ko pa lahat ng bag at alas ko, may paggamot ka lang namin. Eh di ba nay, bigay ko sa'yo yun? Huwag mo na isipin yun, anak. Sana patawarin mo ko. Ngayon ko lang napatunayan na mas importante ka. Kesa sa kahit ano pang mararangyang gamit. Kaya natin to anak. Salamat nay, tay.